Yo mga pre! Unang first video nga pala natin, mag-sculpt tayo ng sculpture. Susubukan natin gawin si Cheyong ng Twice. Pinakaunang ginawa natin ay yung magiging action o posture ng ating figure gamit yung alambre. Tas noon, papatong lang natin yung alambreng figure sa plywood para matayo siya. Then, para sa pinakaunang volume, ginamitan lang natin ang foil at binalot ito. Ngayon, para sa braso, sukatin lang natin sa drawing nating guide sketch yung haba. Sa kanon, salpak lang natin sa body ng figure gamit yung foil tsaka tape. At voila! May armature na tayo. Dito mga pre, di naman kailangan balutin ang air dry clay. Unang gawa kasi natin kaya nangangapa pa. Same kasi to siya sa semento. Tumitigas which is extra support lang. Pwede namang diretso na tayo agad sa clay na ito. Magkaibang clay sila which is tatalakay natin sa mga susunod na videos. Ang clay na ito ay oil-based. Hindi siya tumitigas din kanina. So yon, binalot lang natin buong armature para maumpisan lagyan ng features at details. Ilagay na natin yung braso, binte, at iba pang parte ng katawan. Ngayon naman, sisimulan na natin gawin yung kanyang kasuotan. Nagsimula tayo sa kanyang pangitaas. Pinatungan lang natin ang bagong clay at blend ng maayos. Inantay-pantay lang natin siya gamit yung dulo ng paintbrush. Yung baliktad na dulo, i-roll-roll lang natin yung baliktad na dulo ng brush hanggang sa mawala yung mga hindi pantay. So yun, tuloy lang natin yung kanyang suot. At ngayon, nandito na naman tayo sa kanyang pang-imbaba. Dinikitan natin ng rectangular shape na clay at ginupit yung excess na mahaba. Tas noon, sa paa naman tayo. Yung dito mga pre, nagkamali tayo. Pero wala nagawa na natin. Makita nyo mayroong saglit pagkatapos nitong sa paa. So bago yun, explain na lang muna natin yung paggawa natin dito. So, yung trick dito, mga maliliit na strips na clay, kailangan natin. Tapos nun, salpak lang natin siya sa mga edges o endpoint na gusto natin. Yung kung gusto ba natin lagyan siya ng parang layer effect ba. Tapos nun, binutas-butasan lang natin siya para sa sintas. At yon, sinimulan na natin ilagay. Tapos tong dito yung sinasabi kong mali mga pre. Tatakpan natin yung ginawa nating sapatos kanina. Yung suot kasing flare pants ni Che. Maluwag masyado tsaka malaki yung baba. Ngayon, natakpan tuloy. Sa kamay naman ngayon, para madaling gawin, unahin natin yung pinaka-palm. Kung saan natin isasalpak yung mga daliri. Square shape muna, tas magro-roll lang tayo na maliliit na clay. Tapos putulin yung haba ng daliri na gusto natin. Bago natin siya idikit, lagyan muna natin ng effects na 3 horizontal line. Basta paralelisa yung para magkaroon ng dent marks yung daliri. Same nito. Tapos, pag nalagay na, saka na natin siya ididikit. Yung gamit ko pala dito mga pre, yung para sa tenga, haha, pangtanggal ng tutuli. Pwede naman kahit anong stick o basta smooth surface niya para mapantay lang yung lapad ng clay. Noong pagtapos natin sa kamay, didikit na natin siya sa kanyang braso. Gamit ulit yung kabilang dulo ng paintbrush, ni-level o blend lang natin siya para maging aswa na talaga sila. Tapos nun, yung leg na naman. Nilagyan muna natin ng wire o alambre. Saka natin tinabunan ng clay. Inayos-ayos lang ulit nang sa ganon maging isa na talaga siya sa katawan. Tapos tinanggal o ginupit lang yung sobra at inayos-ayos pa ng konti. Kanina pala, nung sa paggawa sa kanyang kamay, nakalimutan kong ilagay yung kanyang bracelet. Yun, gismutin lang. Tapos sa ulo naman, unang-una ay gawa muna tayo ng circle o bilog. Tapos, noon gawa lang tayong isa pang bilog ulit. Then, gawing flat naman. Tapos dikit natin doon sa naunang bilog. Tapos nun, lagyan natin ng cross na magsisilbi nating guide kung saan yung positioning ng facial features. Sinimulan natin sa mata, naon ng bahagya, tas yung noo, saka ilong. Then gamit yung paborito nating main tool na kabilang dulo ng paintbrush, i-roll-roll lang natin siya para maging maayos. Nang sa ganon, medyo makuha na yung mismo muka. Tapos nun, yung tenga. Ay sa muka pala, galing ko sana parang anime. Kaso medyo nahirapan pa ako. Di pa ako sanay. O kaya naman sana. Minadali ko lang. Na-excite ako masyado tapusin. Pumangit tuloy. Haha. Can't rush art nga talaga. Sure lang. Tas yun. Sa book naman. Sinimulan natin. Pinakatugtok. 2 pahabang maliit na clay. Para yung panmula ng separation ng buhok. Para magkaroon siya ng magkabilang sides. Paisa-isa natin siyang ginawa. Nagmukha siyang buhok yung sa Jollibee. Yung si spaghetti ba yun? O french fries ba? So yun, yung strips ulit ng maliliit na clay. Tapos, isa-isa nating idinikit.
layer by layer. Nauna sa ibaba, pataas. Tapos yung kabila rin, same lang. Nanggaling sa muka at talikod, tapos pataas. Bali, tinuloy lang natin sa yung strips ng buhok na parang french fries. Kaya kailangan pa natin ng improvements. So, bawi na lang tayo sa sunod na next slide. Di video pala. Unang first try pa lang naman. We listen, look, and learn. So, yun. Buti. Patapos na rin. Ligod na tayo. Then, harap naman na mala wolf cut ba tawag dyan? Dinikit-dikit lang yung maliliit na play. Tas, pinawavy palitod para maangas. Then, yung may lines para sabihin buhok na. Buhok ba? So, yun, di ayos-ayos. Linya-linya pa. Tas, mga konti pang ayos sa harap naman. Tas, okay na siya. Wala siya idikit sa katawan. So, yun lang. Bye, yo.